Meron tayong tatlong brand ng vinyl sticker dito sa ating content para sa ngayong araw na to. Meron tayong iTech na brand na isa sa mga pinakamagandang brand ng sticker na nagamit ko. At next natin meron tayong Yasen Premium Pearl Vinyl Sticker. Ang pinakapangatlo natin na vinyl sticker ay etong Quaff na bago, na which is meron na rin tayong content niyan. Ngayon mga tropa, ang gagawin ko lang dito sa content natin, i-share ko sa inyo kung ano yung mga na-experience ko sa bawat brand ng vinyl sticker na to, at legit experience lang talaga yung sasabihin ko. Pero bago ang lahat, i-check muna natin yung pinaka usually na price ng mga brand na to. Nakikita nyo naman dito sa ating screen, 195 yung pinakamuran yung mabibili na iTech vinyl sticker na matte na variant. At makikita naman din natin dito sa isa yung Quaff na vinyl sticker na bago, 147 yung pinakamura. Usually ayan nga yung mga matte na variant. Next natin yung Yasen na Premium Pearl Vinyl Sticker. Medyo tumaas-taas na rin yung presyo neto. Naaalala ko nung unang beses ko to binili, parang around 160 pesos lang yung pinaka presyo neto, or around 140, nasa ganon. Last year ko lang to na-discover etong brand na to, at sa ngayon mga tropa, medyo nagkakaroon din ng transition etong Yasen na vinyl sticker dahil nag-rebrand sila. Naging iTransfer na yung pinaka-brand na to. Ayan o, kung makikita ninyo yung Yasen at etong iTransfer, parehas lang yan mga tropa. Kung matagal na kayong gumagamit ng Yasen, siguro alam nyo rin na yung LNB at yung Yasen, parehas lang din yon. Unahin na nga natin etong new Quaff vinyl sticker. Babanggitin ko muna siguro yung mga pros or kung ano yung kinagandahan ng vinyl sticker na to. Unang-una, kapag binili mo to, syempre mura lang. Around 147 or 150 lang siya. At meron siyang tinatawag na plus 2. Usually, ang laman ng isang set na vinyl sticker 20 sheets. Pero dito sa Quaff, meron silang promotional, or eto na talaga siya, 20 plus 2. So, meron kang extrang income dito kung eto yung ginagamit mo. At ang kinagandahan din netong sticker na to, na-testing ko na siya sa waterproofing. Talagang kung gumagamit ka ng dye ink and pigment ink, yung mga ink na yan, talagang waterproof siya. Hindi siya kagaya nung pinakadati niyang variant or yung pinaka-old model, etong nakikita ninyo, which is etong tinuturo ko dito sa mouse pointer ko. Eto hindi siya waterproof. Pero etong bagong Quaff vinyl sticker, talagang waterproof siya kahit na dye ink yung ginamit mo. Sinubukan ko na rin siya, and when it comes naman sa adhesive, wala pa namang nagre-reklamo sa akin, pero hindi ko pa siya in-experiment na idikit kung saan, kasi dati idinikit ko siya kung saan mang surface, pero umalis kasi yung jeep na pinagdikitan ko, kaya hindi ko masabi sa inyo kung talagang madikit siya, and hindi ko rin nailagay sa motor. Siguro gagawa ako ng panibagong content na kung saan i-experiment ko. Siguro maglaan tayo ng mga 3 months para malaman talaga natin kung madikit yung adhesive niya. Sa adhesive, medyo wala pa akong masyadong idea, pero so far nung nagamit ko to, wala pa namang nagre-reklamo. Nagagamit ko siya sa mga pang product label, and minsan kung gusto ng mga tropa ko na medyo budget gaming yung kanilang mga vinyl sticker, yung mga pang giveaway sa mga vlogs, sa mga tropa kong nagtatattoo, eto yung ginagamit ko. Kasi dito, nakakapagbigay ako ng discount kasi mura siya. And sa iTech, hindi ako nagbibigay ng discount kasi doon, kasi syempre medyo mahal yung sticker na yon. Kung gusto ng mga tropa ko ng may discount, eto yung ibinibigay ko talaga. So far, wala pa namang nagre-reklamo, and nakalagay dito, perfect for pigment ink siya. And mga tropa, mag-move forward tayo sa cons. Kung ano yung napapangitan na ako dito sa vinyl sticker na to, sa point naman ng pangit. Unang-una, kapag mga usual lang na mga pang-sticker or yung mga logo-logo lang, okay naman siya sa totoo lang. Pero one time, nagprint ako dito ng portrait na tao. Yung shadowing niya, hindi maganda. Hindi niya nakukuha ng maganda yung shadowing. Ayun yung pinaka-downside para sa akin ng sticker na to. Kasi, akala ko maganda na yung
vinyl sticker na to, akala ko ito yung magiging pamalit ko for iTech kasi waterproof na siya. Napapansin ko kasi lately tumataas yung presyo ng iTech. Naghahanap ako ng alternative and nabigyan ko ng medyo mababang presyo yung tropa ko kasi akala ko dito okay na. Medyo sumablay ako doon pero kahit papano may kita pa rin naman yung pagkakasingil ko dun sa tropa ko kasi iTech pa rin yung ginamit ko. Eto kasi pangit yung kanyang shadowing. Halimbawa, 'di ba, portrait, ibig sabihin mga tao-tao yung ipiprint mo, halimbawa mukha mo or yung mga background na mga shadow. Ang pangit nung output niya, sa totoo lang. Hindi na ako nagprint para medyo hindi na humaba yung vlogs natin. I-try nyo na lang siguro. Bumili kayo ng coif na ganito tapos mag-print kayo ng mga tao. Ang i-print niyo na mga design, wag yung mga logos. Sa mga logos lang, kagaya na itong mga ganito, pang product label, okay lang naman. Sa shadowing lang talaga siya nagkakatalo. And sa mga kulay, kahit papano accurate naman dito. Sa shadowing lang talaga siya sumablay sa akin. And so far, bukod dun sa shadowing, wala pa akong ibang nakikitang pangit dun sa mga kulay-kulay niya. Siguro hindi ko pa nadidiscover. Time to time kasi habang tumatagal, may experience nyo kung ano yung pangit dun sa ginagamit ninyong materials. And isa pa na na-experience ko na pangit, yung pinakakanto niya, mas lamang or mas madalas yung pagsabit sa printer head. Ayun talaga yung pinakaayoko sa mga vinyl sticker. Kaya eto, hindi na ako gumagamit nito. Super minsan na lang. As in, sobrang bihira na siguro inuubos ko na lang yung stock ko na ganito dahil 3 pa yung stock ko na ganito. Ito yung pang-4. Inuubos ka na lang siya kasi sumasabit sa printer head yung dulo niya. Paano nyo malalaman na sumasabit yung vinyl sticker sa printer head? Kapag yung sa pinakadulong print, parang merong mga guhit-guhit na kulay itim or sumasablay na print. Ayun, sumasabit yon. And ginagawa ko, pinuputol ko yung pinakadulo niya pero may sabit pa rin talaga eh. Medyo umaangat siya or bumibilog siya ng konting-konti lang kapag ka nababasa. At ang ayoko lang din dito, yung backing paper niya or yung pinagdidikitan ng sticker para siyang karton. Ayoko talaga ng texture na parang karton kasi medyo matigas siya kapag ka ipagkukumpul-kumpul mo na yung mga sticker mo. Halimbawa, eto na yung sticker mo, hawak mo na. Medyo bulky siya tignan, unlike sa iTech na manipis lang yung pinaka-backing paper niya. Tsaka malambot. Eto kasi medyo may pagkatigas. Eto, yun yung pinaka napapangitan ako sa kanya. And siguro kung mas may improve pa ng coif, etong vinyl sticker nila, siguro maraming gagamit nito. Pero kung hindi ka naman maselan, kagaya ko, kung okay na sa'yo yung okay lang, para sa akin kasi hindi okay yung okay lang eh. Hanggat meron kang magandang materials na magagamit, siguro yun yung gagamitin ko. Pero kung ayun nga, kagaya ng sinasabi ko, kung okay na sa'yo yung okay lang at kumita ka ng medyo maayos at medyo malaki, ito yung gamitin mo. Pero medyo risky sa inyong mga printer. So sana nabanggit ko lahat ng mga pros and cons tungkol dito sa vinyl sticker na to. Di hamak na mas maganda to sa lumang coif kasi ito talagang waterproof siya. Maganda rin yung coating niya. Hindi ko pa alam sa mga ibang kulay kung medyo may sablay sa color management na itong coating niya. Ang pangit pa lang talaga na na-experience ko dito yung shadowing. So ayun no, move forward na tayo sa next natin na vinyl sticker. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.